malakas ang loob ni Inday Sara Duterte na umattend doon po sa hearing. Samantala muling nadagdag Doon po sa hearing ng Senado. Dito nga po kaya, paano kaya naman? Sa Kongreso, no? A-attend kaya ang Vice Presidente din? Or hindi? Or baka, naku, hindi po kami makikipag-cooperate dyan. So halata naman na pinipili lang nila yung kanilang pupuntahan. Dahil nga, doon may mga kakampi sila at dito sa Kongreso, diretso-diretso at puro investigasyon lang ang mga katanungan, hindi nila aatedan. Pakinggan ho natin ito, mga bossing. Hindi hindi nakakatawa. COA record show Sara Duterte gives confidential funds to Hanilet, Fiona, Magellan, Ewan, Paulo Ortega. Yung kampo siguro ni Paulo Ortega, mga kababayan, yung nag-iisa-isa nung mga nung mga resibo, no, na isinumite ng OBP sa COA. Biruin nyo mga boss ha, isinumite ng OBP sa COA. Sila po ang nag-submit nito at hindi po kung sino mang Poncio Pilato ang gumawa nito at nag-imbento nito, mga bossing. Sila po ang nag-submit nito sa COA. Siguro dahil nga sila ay hindi sanay na mga natatanong about sa mga confidential funds na yan, dahil mahaba din pong namayagpag, no? Ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Hindi sanay. Hindi kami sanay nagpapasa ng resibo. Hindi. Sabi siguro, hindi. Kailangan nyo ipasa lahat ito. Nagmadali. Kaya yung mga sulat mga bossing, iisa ang hulma ng mga sulat. Hulmang mangga. Hindi. Iisa ho yung hulma. Iisa yung stroke ng mga sulat. No? At merong mga pangalan ho, kagaya ni Kokoy Villamin, na nag-iisang pangalan, meron isa sa OBP at meron din naman sa Department of Education. Kaya lang magkaiba naman ang perma, mga kababayan. Di ho ba? Ang tanong ulit, kung may lakas ng loob ang ating Vice Presidente na umattend doon sa hearing sa Senado, dito kaya may lakas din siya ng loob. Lalo ho, mga kababayan, may mga panibago na naman pong mga pangalan ang nadiskubre. Kung last week o last 2 weeks, nandoon si Jugs de Asim, na paborito ni Ma'am Aba. Nandiyan ba si Ma'am Aba? Sabi nung iba, Mark, bago lang kami sa channel mo. Ano ba ibig sabihin ng Jugs de Asim? Wala pong iba kundi Jogang Maasim. Yung joga, ilalim ng joga, ganunin mo, guhitan mo, amuyin mo. Kapag kami amoy, maasim. Karamihan mga DDS. Di ba? Ngayon naman po, ayan, pati si Hanilet, meron ng confidential fund. Pati si Fiona, si Magellan, wala bang lapu-lapu? Pakinggan natin to. Samantala muling nadagdagan ang listahan ng mga kahinahinala at peking pangalan na konektado sa 612.5 million pesos na confidential. Biruin nyo, no? Confidential fund, 612 million. Imbis na sana pababa. Bakit? Yung mga NPA, yung mga kalaban naman, wala na eh. Hindi na masyadong nararamdaman eh. Sila, 4 na taon na mayor si Inday Sara Duterte, 420 ba o 460? 460 million yan ha. Tapos ngayon, pataas pa ng pataas, 612. Imbis na paunti ng paunti. Dahil nauubos yung mga kalaban. Sila, pataas pa din ng pataas. Present daw si Ma'am Aba. Favorite ni Ma'am Aba yan lalo na pagka Minwestra, yung hinuhugot yung ilalim, ginuguhitan yung ilalim ng jogs. Tuwa-tuwa yan. Game! Financial funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na kasama sa mga bagong pangalan ang Hanilet Camille C. Ako si Hanilet, sabi ni Astro on Trent, Motor Rider UK. Live ba ngayon ito, Sir Mark? Oo, live na live tayo.
Sino-sino po yung mga pangalan? Financial funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na kasama sa mga bagong pangalan ang Hanilet Camille C. Ako, si Hanilet Camille C. Kasama. Hanilet, ikaw ba yan? Fiona Biong, Fiona Villegas, Naku, Fiona Villegas, saglit lang. Di ba meron sa mga kababayan natin ang nagsasabi, Fiona? May sinasabi na meron daw kamuka si Fiona. Siguro naisip, no? Sama ko na to. 1,299 na resibo yung gagawin eh. Isama ko na din to. Di ba yung iba ang nang-aasar kay BP Sara, Fiona ang tawag? Siguro dahil sa wala nang maisip na pangalan, sa sobrang dami, isama ko na yun. Fiona Villegas. Anak na tinapa talaga itong mga to. Fiona Ranites, Ellen Magellan, Madaming Fiona. Fiona Villegas at Fiona Ranites. Baka mamaya meron pa kayo isinama dyan. Fiona Duterte ha? Wag naman. Camille C, Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Tatlo pala yung Fiona. Fiona Diong, Fiona Villegas, at Fiona, ano yung huli? Benitez? Grabe. Baka maano nga to, no? Madaanan. Fiona Duterte, pinagawa mo ko ng napakaraming confidential fund na resibo, ha? Isasama kita dito. Nabubwisit ako. Ang dami-daming trabaho nito. Ganon siguro ang iniisip nun, ano? Fiona Duterte. Anak ng tinapa. Ellen Magellan, Erwin Magellan! Kasama na si Ellen Magellan. Ano kaya apelido ni Lapu-Lapu dito? Q. Ewan, Gary Tanada, at Joel Linangan na kahawig ng makilalang personalidad. Joel Linangan. Joel Lamangan! Ibang klase kayo dyan. Ano? Joel Linangan. Kokoy Bilyamin. Yoyoy Bilyami. Talaga naman kayo dyan ha. Annalisa Oso, shoutout sa iyo. Grabe, ang laki ng confidential funds niya nun siya ay mayor pa. At tingnan niyo naman yung confidential funds ng dating vice-presidente, mga bossing. No? Wala. Ani Ortega, ang paulit-ulit na paggamit ng mga stylized o playful na pangalan ay nagpapataas ng hinala ng publiko na sinadyang isama ang mga alias sa liquidation reports at wala rin anyang lumalabas sa anumang opisyal na birth, marriage at wala lahat yan. Mga bossing, simula po doon sa pangalan nun? Mary Grace Piatos hanggang sa mga ngayon po. Ang check nila sa PSA, walang birth certificate, walang certificate of no marriage o senomar, walang death certificate. Sabi din mga kababayan, in fairness naman po sa kanila, ubra naman daw at pwede naman po yung mga screen name na mga ganyan o mga aliases. Kaya lang, kailangan nila ng hiwalay na envelope para doon nakasulat yung mga pagpapaliwanag kung sino si Fiona Diong. Ano ba yun? Si Fiona Adjong? Si apelido ni Sia Adjong? Alonto? Tapos Fiona Jong, Fiona Benitez, tapos Fiona Villegas para maipaliwanag yung mga yun. Sabi nga ni Inday Sara Duterte, guni-guni lang daw po yan. Sila ang nagsubmit niya sa COA eh. death records wala naman sa Philippine Statistics Authority. Kabilang ang mga kapangalang ito sa mga isinumite ng OVP at DepEd sa Commission on Audit. Di ba? Sila ang nagsubmit niyan, DepEd at Office of the Vice President sa COA. Bakit masasabi ni Inday Sara Duterte na guni-guni lang nila yan? Di ba, mga kababayan? Noong mga nakaraang linggo, ibinunyag din ni Congressman Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan tulad ng Team Amoy Asim. Kung yung mga senador nila pinabili ng suka, doon naman po sa confidential funds, mayroong Team Amoy Asing. Na binubuo niya na Amoy Liu, Amoy Liu, Amoy at Jog de Asim.
Sinasabi ko sa inyo eh. Oh, jug de asim. Ano ibig sabihin? Jogang maasim. Cheryl Santa Maria, shout out sa iyo. Ibang klase itong mga tao na ito, no? Natatawa tayo mga bossing, chief amo sir, kaya lang po kawawa ang bayan natin sa totoo lang. Kawawa po ang bayan natin sa totoo lang. Imbis na po yung bulto-bultong pera, yung malalaking pera na mga yan ay maitulong po sa muling pag-angat ng Pilipinas, eh hindi po, no? Napupunta lang po sa hindi maipaliwanag na lugar. Jugs de Asim, yan ang tumatak sa akin mismo. Tinalo ho yung ano, mga bossing. Tinalo po yung si Mary Grace Piatos nung Jugs de Asim. Paborito ko yung si Jugs de Asim, ano? Paamoy nga! Oh, ang asim ng Jugs mo ah. Ang asim ng Joga mo ah. At Team Grocery, na kinaibilangan naman nila Beverly Claire Pampano, Oh. Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Siguro ho mga kababayan, kung ito maririnig na po sa labas ng bansa natin, no, at maiintindihan ng mga Amerikano, ayos doon na, no? Ibang klase yung ano, yung mga pangalan doon sa Pilipinas, merong Bacon, merong Pampano, meron kung ano-ano pa. Oh, katakam-takam yung mga Pilipino ah. Manatiling nakatutok sa Tapos na pala. Anyway, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, natatawa tayo. May Pampano, pisda din yan. Oo, natatawa tayo. Pero kawawa po ang inang bayan, mga bossing, no? Kaya po ako, sa liit na, ito po yung channel natin. Meron po tayong maliit na channel. Meron po tayong maliit na mga manonood, bilang ng manonood, no? Pero sa maliit na kapamaranaan po, mga kababayan, isinusulong ko na sana ay itala natin sa ating balota yung isang Heidi Mendoza na tingin ko magiging susi po, no? Magiging susi po para mabawasan yung mga politiko na hindi nila maipaliwanag yung mga paggasta nila sa pera ng bayan. No? Masipag po, nakikita ko. Araw-araw, nandun po sa newsfeed ng Facebook ko, mga kababayan. Kesa dyan sa mga sa Team Suka. Diyos ko, yung Team Suka, mga bossing. Wala ni isa man akong iboboto dyan sa Team Suka.